Hello po, good evening po. Naririnig niyo po ako? Can you hear me well? Pa-comment naman po kung naririnig niyo po ako mabuti, kung maganda po yung relay ng audio po natin. Wait lang po tayo ng ilang minutes. Yan, may 8 viewers na tayo. Good evening po sa inyong lahat. Pwede niyo pong i-share yung live para mas marami po tayong ma-reach. And po sa pag-abang ng ating free-let coaching tonight. Wait lang po. Ayan. Pwede po kayong mag-comment kung naririnig niyo po ako, kung okay na yung sound ko, yung audio po kung okay. Ayan. So ito po ang ating actually first free session, live session dito sa ating Facebook page. So nag-upload naman na po tayo ng reels paminsan-minsan dito sa Facebook and din sa TikTok about English majorship and also sa Prof Ed. Ano po. Pero meron din tayong private-led coaching sa mga gusto pong sumali. Pwede pa naman po kayong humabol. Andyan po sa comment section yung link kung paano po kayo makaka-join. Ayan. Good evening po kay Teacher Ares, kay Teacher Mark, ayan, tsaka kay Teacher Ildex here. So again po, this review is a special review kasi una, syempre free po ito, no? And this is a combination of Gen Ed English and English majorship. Quick, ano lang po to, quick live session. At ang focus po natin dito ay isang aspect ng grammar. Ano po? Grammar. And dahil po dyan, hopefully ano po natin, ma-cater po natin yung mga kailangan nyo pong matutuhan sa grammar. Kahit po hindi maglelet, so pwede rin namang manood para po, ayan. So start po tayo. Ang ano po natin ngayon ay verb tenses. Ano po? Magpo-focus lang po tayo sa verb tenses and makakatulong din po to kasi baka lumitaw din naman to sa Gen Ed para sa mga mag-take ng LET this September. So casual, ano po muna tayo, discussion. Sa English language po, meron tayong tatlong main na tenses ng verb. Ayan, meron tayong past, meron tayong present, at meron tayong future. Pero nagiging komplikado siya kasi meron pa tayong tinatawag na verb aspects or verb forms. At apat po yun. Meron tayong simple, meron tayong perfect, meron tayong progressive, at perfect progressive. Yung progressive po ay tinatawag din minsan na continuous. Ano po? As in Continuous. To, i-ano po natin. Type ko lang po dito. Ayan. Salamat po sa pag-mention ng mga kaibigan nyo, ng friends nyo. Ayan. Good evening po kay Ma'am Joanne, kay Ma'am Jenny. Kumusta po? Mabuti po ako, Ma'am. Kayo po, kumusta? Ayan, si Ma'am Julie din. Nag-mention po siya. Ma'am Sel, good evening po. Ayan. Ito po yung sinasabi nating ibang term sa progressive na po, yung continuous. Ang bigas po dyan ay continuous. Iba po yung continuous, no, sa continuous. Yung continuous ay verb. Yung UES, yun ay verb. Continuous, singular form po yun ng verb na continue. Pero yung adjective po ay continuous, no po, UOUS. Okay po. So pag pinagsama-sama po yan, parang pag pinagsabong natin, makakabuo tayo ng 12 na main na tenses sa English language. Ano po? Meron tayong simple past, meron tayong simple present, simple future, past perfect, present perfect, future perfect, past progressive, present progressive, or future progressive, past perfect progressive, present perfect progressive, and future perfect progressive. So, medyo komplikado po, no? Again, yung progressive po, pwede siyang continuous, no? So, pwede siyang matawag na past continuous,
present continuous, future continuous, o kaya past perfect continuous, no? Pwede po yun maging, ganun yung tawag sa kanila. So ngayon po, i-diin lang po natin, yung pong tatlo dito sa taas, yung past, present, future ay tinatawag na verb tenses usually. At yun naman nandito sa kaliwa na heading natin ay verb aspects or verb forms. Pero minsan, interchangeable din naman yung terms po na yan. Pero kung medyo stricto tayo sa mga terms, pwedeng mas yan ang gamitin natin para mas accurate. Ayan po, no? Sa ano po na to, sa let review natin tonight, ang focus po natin ay yung apat lang muna, no? Simple past, past perfect, past progressive, and past perfect progressive. So, i-discuss po natin to in basic terms, in basic discussion na maiintindihan din kahit ng hindi mga English major. And also, meron din tayong mga questions na mag-stimulate ng higher order thinking skills natin, especially yung mga question na katulad ng sinasagot sa let. Ano po? Ayan. So, try po tayo ng una nating tanong. Which of the following describes the accurate use of the past perfect tense of the verb? We have A, to show an action completed in the past. B, to show that one action happened before another. C, to show an ongoing action in the past that was interrupted by another action. Or D, to show an action that had been happening over time in the past before another action occurred. Yan. Pwede po lumabas sa Gen Ed yan. Actually, kahit sa mga civil service exam, pwede rin. Ano po kasi may grammar items din po dun sa ating civil service exam. Ito muna ang i-show natin. Yan. Pwede nyo pong i-type yung sagot nyo sa comment section. Lagyan nyo lang po ng number. Ano po? Like 1A or kaya 1B para alam ko po kung anong number yung sinasagutan po ninyo. Yan. Share ko lang din sa personal account ko yung live para mapanood din ng friends ko. Yan. Waiting po ako sa mga sagot po ninyo. So kahit po di kayo magte-take ng let, bubulol na ako. Pwede nyo pong matutuhan yan since yan po ay mga, sabihin nating basic grammar rules na dapat alam din natin. Lalo na kung gusto nyo natin mag-improve yung ating English. Yan, may sagot na dito si Sir Leonard, letter B ang sagot niya. How about the others po? Past perfect tense of the verb. Ayan. Had plus past participle ba yan, sir? Ayan. Mamaya malalaman po natin. Ayan, marami din pala nag-comment dito. No? Good evening po kay Sir John Donil. Ayan. Ayan. Yung ibang mga po dito, mga pangalan ay kilala ko kasi member din sila ng private let coaching natin. So, doon nakikipagkulitan po yung mga yan. Si Teacher Tin. Good evening po. Ayan. Si Ma'am Jenny naman last March 2023, tama po. 2024 na po, Ma'am Jenny Herona. Kamis po ang kulitan during review session. Ayan, kasama niya si Ma'am Crystalline. At mga LPT na po sila ngayon, no? Congrats po kay Ma'am Jenny at kay Ma'am Crystalline. Isa sa mga pinaka-active nung March 2024. Ayan. Salamat po sa pag-share ng live. Salamat din po sa mga nanonood po ngayon at nagpa-participate. At mga nag-mention din. Ayan, salamat po sa inyo. So marami po mga sagot dito. May B, may C, may C. So reveal po natin yung tamang sagot. So ang sagot po natin dito ay letter B. To show that one action happened before another. Yan po yung past perfect tense. Ngayon po, meron ako ditong table na magdi-discuss ng description ng apat na tenses. And ito po ay in Filipino or in Tagalog, ano po. Kasi I believe kahit na tayo ay English teachers, no, minsan mas madaling mag-explain kapag mother tongue or kapag Filipino language. And ayun, no, hindi naman natin ina-achieve ngayon ang fluency, so we don't have to be very strict na English lang ang gagamitin natin because we are aiming for accuracy this time. Ano po? So please allow me to explain both in English and in Filipino. Okay po. So ito po yan, ano? Pag sinabi nating simple past, natapos ang isang action. So ibig sabihin, usually sa sentence meron lang isang action.
pag simple past. Usually po, no, hindi naman to, wala namang absolute rule sa English, pero pinapasimple lang natin yung paliwanag po. Isang action lang na natapos. Pag sinabi naman po nating past perfect, natapos yung unang action bago nangyari ang ikalawang action. Ito pong past perfect, past progressive, at past perfect progressive, dito po ay meron ng at least 2 actions sa sentence. Hindi pwedeng isa lang. Obligadong at least 2. At pinapakita po ng past perfect, past progressive, or past perfect progressive kung kailan nangyari yung pangalawang action o kung ano yung nauna sa dalawang action. Balik po tayo dito sa past perfect. Pag sinabi po nating past perfect, bago mangyari yung ikalawang action sa sentence, natapos na yung unang action. Kaya nga, perfect. So, perfectly happened. It perfectly happened already. Tapos na. Na-perfect mo na yung unang action bago mangyari yung ikalawang action. Sa past progressive naman po, dito sa pangatlo natin, kasalukuyang nangyayari yung unang action nang mangyari ang ikalawang action. Yun po ang kaibahan niya sa past perfect. Sa past perfect, tapos na yung action, tinapos muna yung una, bago nangyari yung ikalawa. Sa past progressive, kasalukuyang nangyayari yung action, ibig sabihin hindi pa tapos nung mangyari yung ikalawang action. Kaya nga po tinatawag siyang progressive. Ano po? Progressive kasi the action still progresses. The action was still progressing. Di ba po? Kasi ayun, kasalukuyan nangyayari. Progress kasi tuloy-tuloy. Kaya nga continuous din sa ibang term. Pero dito naman po sa past perfect progressive, matagal na nangyari ang unang action bago mangyari ang ikalawang action. Take note po tayo dito sa term na matagal na nangyari. Magkaiba po yung matagal nang nangyari sa matagal na nangyari. Yung pong matagal na nangyari, ibig sabihin, yung unang action, matagal siyang ginagawa. Maybe it took months or kaya it took so many hours bago matapos. Ibig sabihin, matagal na ginagawa, matagal na nangyari, matagal na ginagawa, matagal na nangyayari yung unang action. Pero tapos na siya nung mangyari yung ikalawang action. Medyo komplikado po ba? So, pasimplihin natin. Itong past perfect at past perfect progressive, halos magkaparehas lang po yung dalawa na yan. Kasi parehong tapos na yung unang action bago mangyari yung ikalawa. Pero ang pagkakaiba po, sa past perfect progressive, ang binibigyan natin ng emphasis ay yung tagal, kung gaano katagal ginawa yung unang action. Ano po? Sa past perfect, again, sa past perfect at past perfect progressive, parehong natapos na yung unang action. Ang kaibahan lang dito sa past perfect progressive, binibigyan natin ng emphasis kung gaano katagal na ginawa yung unang action. Kung nag-gets nyo na po yung paliwanag natin dito sa unang slide, very good po, no? Ayos. Pero kung hindi pa po, sa mga susunod na slides, doon natin mas maa-absorb yan unti-unti. Okay po? So, kung hindi nyo pa-gets ngayon, okay lang po yan. Pero mag-gets din po natin yan eventually. Okay po? So, for the meantime, alam natin pag simple past, natapos ang isang action. Actually nga, pwede rin yan kahit dalawa, kahit tatlo, basta hindi mo pinagko-compare kung ano yung nauna o ano yung ikalawa. Past perfect, natapos na yung unang action bago nangyari ang ikalawang action. Past progressive, kasalukuyang nangyayari yung unang action nang mangyari ang ikalawang action. Past perfect progressive, yung tagal kung kailan ginawa yung unang action. Okay po? So, ayan. Nagigets po natin. Try natin itong pangalawang tanong po natin dito. Dito naman tayo sa form, no po? Ayan na yung kinoment kanina ni Sir Leonard. How do you form the past perfect progressive naman? Past perfect progressive tense of the verb. So we have had plus past participle, had plus present participle, had plus been plus past participle, or had plus been plus present participle. Kung meron po kayong tanong, pwede nyo i-comment po dyan sa natin. Dyan sa ating comment section. Tapos i-address po natin isa-isa. Ngayon naman, kung gusto niyo munang makinig, kahit wala pang tanong, okay lang din naman po. Kasi eventually, and hopefully, ma-absorb po natin yan maya-maya. Ma-master natin yung tenses of the verb po na yan. Sige po, may mga English majors po ba dito? Marami bang English majors tayo? Labas nga po kayo sa comment section.
Pakitaan niyo po sila. Kaya sino nagsabing madali lang ang English po, no? Past tenses pa lang yun, pero madami na. May nagsagot ng A, may nagsagot po ng C, may nagsagot ng letter A. Isa po yung iba. And good evening po kay Ma'am Joanne at kay Teacher Zamir. Ayan. First time ko po makakita yung mga pangalan nyo. Kay Teacher Cindy. Ayan, good evening po. Ayan. Pwede nyo pong i-ano po i-share po yung live natin. No? Ayan. So, reveal po natin yung sagot dito sa number 2. Ayan, si Sir Ashley dito din. Letter D. Ayan. Tamang sagot po dito for number 2 ay letter D. Na po, ayan, meron ng sumagot. Si Sir Ashley ay English major, no? At saka si Ma'am Abigail, ayan din siya. Okay po, so had plus been plus present participle. Next slide po natin para mas magets po natin, no? So ito po yan. Sa simple past, ang form po niyan ay simple past lang. Pag past perfect, had plus past participle. Pag past progressive, was or were, depende sa subject kung singular or plural. Then present participle. Pag po past perfect progressive, had plus been plus present participle. Bigay po tayo ng example. Halimbawa po ang verb natin ay wash. Ano po? Halimbawa, to wash. So ang simple past po, dadagdagan lang natin ang ed. Washed. Pag past perfect, had washed. Ano po? Had plus past participle ng verb. Yung past participle po ng verb, kadalasan po, no, para sa mga hindi English major, kadalasan po yung simple past at yung past participle, halos magkaparehas lang po yan. Kadalasan po, no? Para hindi natin gawing komplikado sa mga hindi English majors na nanonood. Past progressive, was washing, o kaya naman were washing. Yung present participle po na tinatawag, yun yung naka-ing, ing form. Na po? Kung yung past participle at past, yun yung mga may D or ED, ito pong present participle, naka-ing. Kasi nga, progressive, continuous na nangyayari yung action. Kasalukuyan, di po ba? Kasalukuyang nangyayari. So, ing. Ito naman sa past perfect progressive, dinagdagan lang natin ng had been, no? Had been, tapos present participle. Gets po natin? Sir, mapopost po ba to sa group, sabi ni Ma'am Abby? Hindi naman po natin i-delete yung live dito sa Facebook. Dito sa Facebook Live. So, anytime po pwede nyo pong balikan. Ayan. Nalilito ako, sir. Sige, at ano muna tayo? Para, sabi nga sa Prof. Ed, di ba? Ang unang step natin para matuto ay remembering. So, memorize muna natin po, no? Memorize muna natin itong form at saka itong mga example. Pwede niyo pong screenshot na po, simple past, past perfect, had plus past participle, past progressive, ayan, past perfect progressive, had been, present participle. Ano po? Ayan. Okay po, so remembering muna tayo. Yung sentence po, magbibigay tayo mamaya after nating masagutan itong number 3. Ano po? Try nga po tayo. Which sentence contains a verb in past progressive tense? I was doing my assignment when you called. I had finished cleaning the house when you came. I did everything by myself. Or D, I had been working online for 2 years until he told me about that job. Yeah, dami na nating viewers, 82 na. Yes, sir, gets po. Ayan, si Ate Ruby yan. Si Ma'am Ruby Ann. Okay, tama po, no? Yung present participle para siyang gerund, no? Naka-ing. So again po, pag past progressive, ano po, dun sa remembering kanina, dun sa ating table, ang past progressive, meron siyang was. Ano po? Was or were. Ano po? So asan dyan ang may was or were? May premyo po ba pag tama? Ano bang gusto niyo pong premyo pag tama? Si Ma'am Ruby Ann.
Ayan. So, tama po yung sagot niyo po dito. Letter A, no? I was doing my assignment when you called. Kasi ang past progressive, may was. Tandaan niyo po, magkakaroon lang ng had kapag merong perfect yung tense. Either past perfect man yun or past perfect progressive, nun lang magkakaroon ng had. Ano po? Pag wala kayong nakitang salitang perfect dito sa tense niya, walang had yun. Ano po? Sa perfect lang magkakaroon ng had. Okay? So, balik po tayo dito sa ating table. Ito po yung sentences natin na example. Sa simple past, meron po tayo ditong washed. Ano po? I washed the dishes yesterday. Plain and simple. Simple lang. Sinabi mo lang, natapos ka ng mag-urong kahapon. Na ginawa mo yan kahapon. Plain and simple. Kaya po, simple past. Past perfect, meron ng dalawang action. Ano yung action? Una, yung wash. Pangalawa, yung told. Kanina, dun sa description po natin, yung past perfect, sinasabi niya na yung unang action ay natapos na. Na perfect mo na yung unang action bago mangyari yung ikalawa. Kaya dito, I had washed the dishes before mom told you to do it. Nag-gets niyo po yun? Ibig sabihin, tapos na akong mag-urong, tapos na akong maghugas ng pinggan bago pa sabihin ng nanay ko na ikaw yung gumawa nun. Bago pa sabihin ni mama na ikaw yung gumawa. Past progressive. Was washing. Tapos told. I was washing the dishes when mom told you to do it. Kanina po sa description, ang past progressive, kasalukuyan. Again, progressive, kasalukuyang nangyayari yung unang action nung mangyari yung ikalawa. Ang ibig sabihin ng sentence na to, nung sinabi ni mama na ikaw yung maghugas ng pinggan, hindi pa ako tapos maghugas. Kasalukuyan pa lang akong naghuhugas ng pinggan. Nag-gets niyo po yun? Yung pagkakaiba ng past perfect at past progressive. Yung past perfect, pinakita mo na tapos ka ng mag-urong, tapos ka ng maghugas ng pinggan bago pa sabihin ng nanay na ikaw yung maghugas, na yung kapatid mo yung maghugas o ibang tao yung maghugas. Dito naman sa past progressive, kasalukuyan ka. Kasalukuyan ka pa lang na naghuhugas ng pinggan o yung speaker bago sabihin ng nanay na ikaw yung gumawa. So, ibig sabihin, pwede mo pang ituloy. Yes, po. Pata naman kayo sa comment section kung nagagets niyo po, no? Ayan. Para malaman po natin kung nagagets. Past perfect progressive po, I had been washing the dishes for months until mom told you to do it. Again, ang past perfect po ay katulad lang ng past perfect progressive. Ang kaibahan lang, may emphasis kung gaano katagal mo ginagawa yung unang action. In this case, sabi po dito, may time marker ang past perfect progressive. Ito po, 4 months. Kadalasan meron po yung 4 months, for 2 years, for so many weeks. May time marker po na ganun yan. Ibig sabihin po nito, I had been washing the dishes for months. Hindi naman ibig sabihin na isang buwan kang tuloy-tuloy na naghuhugas. It just means na maraming buwan ka na ikaw yung nakatokang maghugas ng pinggan. No? Parang araw-araw, sa loob ng maraming buwan, ikaw talaga yung naghuhugas. Until, no? Ibig sabihin, huminto ka na, natapos na perfect mo na yung action na yan, tumigil ka na sa paghugas ng pinggan, nung mangyari yung ikalawang action, nung sabihin ng nanay na siya na yung gumawa. Yan. Kasi po, tinan ko nga po ang inyong feedback po dito sa sa comment section. Ayan. Okay po, meron dito AAA, ayan. Yan, salamat po sa mga nag-mention. Ayan. First time ni Ma'am Charisse. Ayan, good evening po. Welcome po kayo dito sa ating Facebook page. Gets po, ayan, sabi ni Teacher Fran, ayan si Ma'am Ruby Ann, well explained. Si Sir Ashley, yes sir. Gets po sir, gets na sir, gets po. Ang galing niyo pong mag-explain sir. Ayan. Thank you po, salamat po sa feedback. Okay po, so malinaw po yun, no? Again, itong past perfect, wag lang po kayo malilito, no? Past perfect and past perfect progressive, parehong tapos na yung unang action. Ang kaibahan lang, may time marker po itong past perfect progressive. Okay po? Di ba mas madali maintindihan pag Tagalog na pag Filipino?
Try po tayo ngayon ng medyo komplikadong mga tanong. No po? Dito muna tayo sa fill in the blanks. Number 4 po tayo. I blank to the mall after my parents blank. Which pair of verbs should you use to indicate that one action happened before another? A. Went sa unang blank, then left sa pangalawa. B. Had gone, then left. C. Went, had left. D. Were going, then left. Again, mabanggit din po pala natin, no? Doon po sa natin, sa pagdalawa yung action at gusto mong sabihin na yun ay past perfect or past perfect progressive or past progressive, yung unang action, yun po yung komplikado lang. Pero yung pangalawang action, simple na lang, simple past na lang siya. Ano? Malinaw po mag-explain. I-delete po ba tong live after this? Hindi po. Hindi po natin to i-delete. Para sa inyo na po itong lahat. Hindi po natin i-gatekeep to. Sabi nga ni Sir John. Ang gine-gatekeep lang namin yung sa private-led coaching namin. No? Sa private-led coaching, nakaka-4 na sessions na po kami in total. 2 sa Prof Ed, 2 sa English majorship. So kung gusto niyo pong mag-avail, andyan po sa comment section. Sa Facebook page, PM lang po kayo. Ano po? Makapagtakal lang kami ng linguistics, structure of English. Sa Prof Ed naman, theories of learning and development, teaching profession. Yan. Ano po mga B? Okay po, no? Tingnan po natin kung ano po ang tamang sagot dito. Ayan. Tingnan natin. Na? Sagot po dito, letter C. Ano po? Bakit letter C yung sagot po natin? Bakit hindi letter B? Tingnan po natin. Obviously po, kasi ang hinahanap natin, one action happened before another. Yan po ay, wala ni cursor ko. Sana. Wala, nawala yung cursor ko. Ayan. Wait, asan yung cursor ko? Ayun. Ayan, sige. Commercial lang yun. One action happened before another. Alam po natin yan ay past perfect. Kasi ibig sabihin, happened. Tapos na eh. Natapos siya, na-perfect mo yung one action bago yung another. So, obviously, dapat yung isa dyan may had. Ano po? Yung isa may had. Yung isa, wala. Ngayon po, bakit hindi B? Tingnan niyo po yung structure ng sentence. Alin ba dyan yung naunang mangyari? Ito bang went? O yung bang pagpunta sa mall o yung pag-alis ng parents? I blank to the mall after my parents blank. Kung tatagalogin po natin yan, nagpunta ako sa mall pagkatapos umalis ng mga magulang ko. So kung i-analyze po natin yung structure ng sentence, alin po doon yung nauna? Yung pagpunta mo sa mall o yung pag-alis mo sa pag-alis ng mga magulang mo? Ang clue po natin dito, after. After my parents blank. Di ba po? Alin po ang nauna doon? Yung pagpunta mo sa mall o yung pag-alis ng mga magulang mo? Nauna pong nangyari yung pag-alis ng mga magulang mo. Kasi sabi mo nga, nagpunta ako sa mall pagkatapos na umalis ng mga magulang ko. So definitely, yung pong past perfect tense ay dapat nandun sa left. Na po, nasa leave. So magiging I went to the mall after my parents had left. Hindi po laging nauuna yung past perfect bago yung simple past. Na po? Depende po yun sa structure ng sentence. Kung before po ito, kung before, ang time marker natin dito, magiging letter B po yan. Kasi ibig sabihin na nun, nagpunta ako sa mall bago umalis ang mga magulang ko. So magiging letter B kung before yung time marker natin. Nagets po natin yun? Nagets po ba natin yun? One action happened before another. Tama po yun, no? Had plus past participle. Yan. Yan, dito si Ma'am Hana. One action happened before another.
Yan. Sinabi ni Sir Leonard, past perfect. Pero ang tanong, alin dun yung bibigyan natin ng past perfect tense? Yun bang unang action o yung pangalawa? Yung unang, yung went or yung left? Apo? Gets po natin? Ayan. Gets na ni Teacher Perseus. Wow. Ganda po ng name nyo. May touch ng mythology po. No? Okay po. So, malinaw po tayo sa number 4. Ayan. Di ko napansin yung after. Ayan. So, pagka po magbabasa talaga tayo, lagi tayo. Pag lalo na po pag grammar yung item, ano po tayo, lagi tayong maglalagay ng tanda. Bilugan nyo na po yung mga marker. Ayan. Hi, Sir Sam. Si Sir Sam matatag. Shout out po. Okay, try po tayo ng isa pa. Number 5. You are to use two verbs in a sentence, to sing and to dance. Which verb tenses or forms should you use if you are to indicate that the latter happened before the former? Yan, kaya kita nyo po, no, labanan po talaga ng vocabulary ang LED. Or kung civil service man yan, sige, alam natin yung tenses, pero ba't biglang may latter, ba't biglang may former, ano ibig sabihin nun? Salamat po sa pag-mention ng mga friends niyo po. Yan, salamat po kay Ma'am Emma, kay Ma'am Lauren. Yan. Sana may next time pa po. Hanggat po meron. Magaling po ang pagka-explain. Salamat po. Thank you po. I-ano nga natin to. Pin natin. Yan. Para may validation naman tayo dito. Pwede ba ako mag-pin ng... Sige, hintayin ko po yung mga sagot po ninyo. Pwede nyo pong lagyan ng number yung comment nyo lang. 5A, 5B. Para kung ano man po mangyari, ano naman natin. Ma-track ko po kung saan po kayo Again, kung gusto niyo pong sumali sa ating private LED coaching, pwede po. PM lang po kayo, send lang po kayo ng PM. Alright. May magjo-join na yan sa group. Yan. Kilala ko na itong sila ma'am Sila ma'am Tin, si ma'am Joanne, si Sir Mark. Yan. Sir Mark ay math major po, no? Tama. So sa Prof Ed, pwede po kayo mag-join kahit hindi kayo English major. Yan, may mga nagsagot ng A, B, A, B. Okay, so po natin, bago natin i-reveal yung sagot, i-analyze po muna natin yung tanong. So may dalawang verb sa sentence, to sing and to dance. Ano po? Ngayon, ano yung tense? Latter happened before the former. So again, that is past perfect. Past perfect po ulit yun kasi ibig sabihin yung isang action natapos bago mangyari yung isa. Ngayon, alin yung nauna? Yung sing o yung dance? Andito po yung keyword natin sa latter happened before the former. Pag sinabi po nating latter, ibig sabihin dun sa listahan, yung nahuhuli. Yung late. Late. So yung nahuling minention dun sa listahan ng verb. Alin po yung nahulin dyan? To sing or to dance? Itong to dance kasi ito yung nasa huli. Latter. Pag sinabi naman nating former, ibig sabihin dun sa listahan ng mga verb, yung nauuna. Kaya nga po former, previous. Di ba po? Previous, former, nauuna. So ibig sabihin yan, kung papalitan natin itong latter, magiging to dance. Itong former naman to sing. So reconstruct natin yung tanong. Hindi kasi ako marunong mag-annotate dito pag nakaganito yung PowerPoint. Kung alam nyo nga po, turo nyo. Sige. Ayan. Magiging po yan. If you are to indicate that the dancing or to dance happened before to sing. Sige, iyan na natin, i-baroque English na natin para lang sa maitama natin. Sabihin, nauna daw yung dancing happened before singing. So ano ang past perfect doon? Yung nauna, yung dancing. Di ba po? So ang
to dance ang dapat na nasa past perfect at yung to sing nasa simple past. Po? So tama po ang sagot nyo, letter B. Wow, 99 na yung viewers natin. Sana lang 100 na. Yan. Gets niyo po? So, hindi po ibig sabihin nung latter at nung former na kung sino yung huling nagawa. No? Ibig sabihin lang nun, dun sa listahan. Ano po? Dun sa listahan ng ating ng verbs na mga binanggit. Ano po? Ayan. Gets niyo po? Malinaw po sa inyo yan. Minsan po, baka ganyan ang tanong, parang katulad sa number 4 sentence, pero minsan naman baka ganyan. Ano po? Yay, tumpak. Yan. Tumpak, ganun. Hi Sir Carl, napapanood ko din contents mo sa YouTube. Very useful po siya. Thank you so much po. Sa YouTube, sa mga hindi pa po naka-subscribe sa YouTube, pangalan lang din natin doon ay Carl Season. Search nyo na lang ang ano po natin, itong profile natin doon. Itong profile din natin sa Facebook, yung hawak natin yung YouTube silver button. So marami po tayong contents doon about, hindi na about let review, meron din po tayo doon, meron tayong let review for English, for Prof Ed, may mga free videos po tayo doon. And also, meron din po tayong mga videos about research, paggawa ng thesis, yan, kung kayo po ay nagtithesis na sa college yung iba dyan, or may plano kayo mag-masteral din yung iba. Master's degree, yan, ano man yung tamang term doon. Ayun, pwede niyo pong makatulong. Or pag sa mga academics, like paano magsulat ng essay, paano gumawa ng reaction paper, sa mga estudyante niyo po, pwede niyo pong i-share yung YouTube channel natin. Ayan, so marami naman pong sumagot dito ng B. Meron din mga nagsagot ng A, pero I think na-gets niyo naman po. No? Gets. Hi Sir Carl. Hi Sir Julius. Sir Julius LPT. Kasama ko po yan sa teaching internship. Same po kami ng school. TLE major naman siya. Hi po, Sir Julius. Okay po. So, try po tayo ng isa pa. How about this one? You are to use two verbs in a sentence, to work and to get. Which verb tenses/forms should you use if you are to indicate that the former was happening when the latter occurred? Yan. Focus lang po muna tayo lagi sa mga past tense na po, saka na yung present at kasi malilito tayo pag pinaghalo-halo natin. At least po ngayon, kahit paulit-ulit yung mga tanong natin, it promotes mastery. No? Under behaviorism approach. Diba? Pag paulit-ulit, pag repetitive yung questions, pag may drills, mas madaling ma-master. Gagagit. Salamat po sa pag-share ng live. Ano po? Ayan. Salamat po sa pag-mention, Ma'am Hana, Ma'am Emma. Ayan. Si Sir John Donil ay taga saan na nga? Ilocos po, no? Tama ba? Yung mga mga member natin dito yung mga nanonood po ngayon na member ng private-led coaching natin, kung wala pa kayo sa GC, sa group chat, mag-member na po kayo doon kasi minsan may exchange of ideas din doon, may discussion din doon na hindi naman na napopost sa private group. Sa mga gusto pa pang humabol sa private-led coaching natin, pwede po. Nag-start na kami ng July 7. Naka 4 sessions na po kami in total. Pero, recorded naman yung sessions. So, pwede niyo po mabalikan yung mga naunang session. Ayan. So, may mga nagsagot po. B, may nagsagot ng C. Ayan. So, ngayon, identify po muna natin ulit kung ano yung tense na gustong sabihin. Ano po? The former was happening when the latter occurred. May sabihin po, kasalukuyang nangyayari nung mangyari yung pangalawang action. Pag sinabing kasalukuyan, progressive. So, past progressive. Hindi po siya past perfect progressive kasi ang past perfect progressive natapos na. Ano po? Natapos na yung
yung unang action. Pero ito, hindi pa siya tapos nung mangyari yung pangalawa. Was happening. So again, past progressive. Alin po dyan ang bibigyan ng past progressive? Itong to work or yung to get? Again, ang term po natin dito, the former was happening. Ibig sabihin, yung nauuna sa listahan, yun yung kasalukuyang nangyayari. Yun yung naka-past progressive. So, ibig sabihin, ang naka-past progressive po natin ay yung to work. At yung to get, yung latter, yung naka-simple past. So, again, ang sagot po natin dito ay letter B. Okay po? Ayan. Puro letter B na yung sagot. Ayos po, no? Di ba po, no? Basta may mastery talaga, paulit-ulit na ma-master. Yung comment dito si Sir Mark. Hi Sir Carl, parang kailan lang po nanonood ako ng review nyo ngayon. LPT na ako. Congrats po Sir Mark. Thank you po sa pagbabalik para mag-appreciate. Salamat po. And ayun, have a wonderful teaching journey ahead kung kayo man po ay pinipili nyo ding magturo after grad, after claiming the license. Ayan, tama po ito si Ma'am Jane. To work, past progressive. To get, simple past. Okay po, no? Paano yun? Pagka-form naman siya, was working. Tapos yung get naman ay got. Ano po? Was working, then got. Sarap mag-analyze ng questions. Totoo po yan. Okay po, try po tayo naman ng isa pa. Ibang type naman ng question. Ayan po. Pero yun pa rin yung topic, no? Naka 42 minutes na tayo, no? Bilis, no? Which shows an accurate use of the past perfect progressive tense of the verb. You have A, I had been looking for you for 2 hours since you texted me. I had been searching for you for 2 hours after you called me. I already missed your call when I had been texting you for 2 hours. Or D, before you texted me, I had been calling you for 2 hours. Yun po yung sinasabi natin may time marker, yung for 2 hours. Pag talaga naka-past perfect progressive. Kasi ang emphasis po nun ay yung tagal. Kung kailan ginawa, kung gaano katagal ginawa yung naunang action. Kaya sa mga hindi rin po English majors, para inform din tayo, yung mga progressive na yan, past perfect progressive, past perfect, and ano pa isa? Past progressive, ginagamit lang po yan kapag at least dalawa yung action sa sentence. Hindi po natin yan pwedeng gamitin kung wala namang pangalawang action. Ano po? Kaya kung mag-spot po kayo ng grammatical error, tapos, ayun, merong nag-iisang action lang pero naka-perfect progressive, naka-past progressive, mali na po agad yun. E meron po ditong nag-good evening. Ayan si Ma'am Kogis Jo. Good evening po, Sir Carl Jr. Good evening po kay Ma'am Jo. Ma'am Jo Kogis. Hinintay ko po ang inyong libre. Si Ma'am Kogis po ay kabatch ko college, kasama din ng board exam, kasabay namin yan. Di nga lang kasama sa oath-taking. Pero nakapasa din siya. Sa iba lang kami nag-oath-taking, pero siya di siya sumama sa amin. Ayun. Okay na? Happy na? Ano po mga sagot niyo po dito? May B, may A, may B, may D. Again, lahat po yan ay parang tama naman. Kasi yung isa past perfect progressive at yung isa naman ay naka-simple past. Pero ang magtatalo lang po tayo dyan, parang sa ginawa natin kanina, yung structure, yung paggamit ng time markers, yung before, after, since, already. Ayan. So dapat, dun sa structure, pag in-analyze yung sentence, kung ano yung naka-past perfect progressive, dapat yun yung nauna. Yun yung naunang action. So ano po tayo? Yan, wala na naman yung cursor ko. Analyze po tayo. Sa letter A,
I had been looking for you for 2 hours since you texted me. Pag inanalyze po natin yan, ano yung nauna dyan? Ang nauna sa sentence ay yung pagkaka-text. Kasi po, pag tinagalog natin yan, hinahanap kita, 2 oras na kitang hinahanap mula, no ba? Since, mula nung tinext mo ko. So, baliktad po, no? Dapat, yung text, yung naka-past perfect, progressive. Sana, no? Pero magiging mali din kung ano man mangyari. Basta mali ang letter A, ano po? Mali yan. Kasi, pag inanalyze nga natin yung pag tinagalog natin, nauuna yung text, which is mali na yung structure. Po, so, Tagalogan na lang natin. Letter B. I had been searching for you for 2 hours after you called me. Hinahanap na kita ng 2 oras na kitang hinahanap pagkatapos mo akong tawagan. Nauna pa rin yung tawagan. Nauna pa rin yung pag-call. So, mali pa rin yung letter B. Ano ba po? Letter C. I already missed your call when I had been texting you for 2 hours. Ano yung nauna pa rin dyan? Yung pagkakamiss ng call. Diba? Kasi I already missed your call. Na-miss ko na yung call mo. Hindi ko na nasagot yung tawag mo habang tinetext kita. Hindi na siya logical. Ano? Pero itong letter D, kung ito ang i-analyze natin, before you texted me, I had been calling you for 2 hours. Ano yung nauna? Bago mo pa ako tinext, hinahanap na kita. 2 oras na kitang hinahanap. So, ang tamang sagot po dito ay letter D. Yun po ang accurate. Kasi sa structure ng sentence, sa pwesto nung time marker na before, sakto. No po? Sakto na nauna yung pagtawag sa loob ng 2 oras bago yung pagkaka-text. Naligwak. Good evening po, sabi ni Ma'am Johanna Gonzalez na ano bang gusto yung description? Friend. Ayan, friend and kabatch. Sabi ni Ma'am Joko, sakit daw kasi kabatch lang daw. Kabatch and katropa and friend and kapamilya. Naligwak. Pero nagets niyo po? Ayan, wow, Gwyneth. Sumalde, paturo po ako. Ano yun? Tumama ba si ma'am? Kaya paturo. Ayun, tama. Tumama nga sila. Nagets niyo po? Nalito ako pero nakaka-enjoy. How about po yung iba sa inyo? Naligwak pero nagets niyo po? Na ano po ba? Na nagigets po natin. Yes po, sabi ni Teacher Ray. How about po yung iba? Okay po sa inyo? Nagets niyo po? Hopefully po, no? Tama na. So, ngayon, at least, nagiging aware po kayo na minsan may ganun. Mga ganung kaso, dapat ina-analyze talaga yung time markers. Kaya, sino nagsabing madali ang English na po? Gets po ba ng iba? Try po tayo ng isa pa. Dito po, medyo mas simple. Which sentence implies interruption? Natuto na after sir, yes sir. Ito si Ma'am Ruby Ann, si Ma'am Donabel, nagets na rin. Yes po. Ayan, Teacher Fran, si Ma'am Jane, natuto na after malaman yung right answer. Gets na rin ni Sir John. Si Ma'am Ruby Ann. Alam niyo po ba si Ma'am Ruby Ann, pinsan ko? Ruby Ann season. Pares kaming season. Pero hindi na siya season ngayon kasi nag-asawa na siya. Ayan, kasama pa niya sa profile yung asawa po niya. Bagong kasal po yan, so congratulations po. Sir, chinachat po ako ni Hannah Resurrection. Dito siya makapokus. Asan si Sir Ashley? Sir Ashley, di ba katropa niyo din, Sir Ivan? Yan, yung iba dito na comment kasi mga nakakabardagulan na sa group chat kaya komportable na po. And okay lang naman. Masaya din naman. Ayan, A. Okay, tama po, no? Ayan, ayos po, letter A. Kasi ang interruption, it means
naputol mo, di ba po? Naputol mo yung kasalukuyang activity, yung kasalukuyang ginagawa. So, yung interruption ay under po siya ng past progressive. I was doing my assignment when you called. Okay po. Ayan. Sige po. Next po tayo. Number 9. Okay, isa pa po tayo ng ganong klaseng analysis, parang yung number 7 kanina. Which statement is illogical in structure? Yes, sir. Kung nanonood si Sir Primo, thank you po sa pag-refer nyo sa mga to. Kila Sir Ashley, kumamahana at kay Sir Ivan. Si Sir Primo po nag sa inyo. No? Si Sir Primo naman ay last March 2024 din siya na member ng review natin, and LPT na rin ngayon si Sir Primo. So, congrats po. Ay, may naligwa ka. At least po, at least na pagka po na-explain na po natin, gagets nyo na rin po, no? Pwede nyo namang balik-balikan po yung live na to. I-upload din po natin to sa YouTube channel natin. So, kung mas okay nyo pong doon i-play, okay lang din naman po doon. Share nyo rin po sa friends nyo. At sa iba nyo pong mga kabatch, may mga kabatch pa po kayo na magte-take ng LED. Yes po, upload po natin to sa YouTube channel po natin. Ayan. Okay po. Ano po ang sagot niyo po dyan? Number 9. So, ang hinahanap po natin dyan, illogical. Ibig sabihin yung mali. So, sabihin, tatlo po dyan ay tama yung pagkakakonstruct, pero yung isa ay hindi. Balikan na lang po kita mamaya, sir. O baka pag bumalik ka, wala na ako. Hiram ng brain cells. Kaya nyo po yan. Tinatransmit na po natin ngayon. Pero minsan po, ako din naman kahit na kabisado yung grammar rules, lalo na pag spoken English, kasi nagkakamali din talaga. Yan, mayroon na nagsagot dito. C, 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 C. How about po yung iba? Nagsagot din letter D. Analyze po natin. Una, after I had graduated, I immediately applied for a job. Gumraduate muna ako, 'di ba? Pagkatapos kong gumraduate, nag-apply ako. So ano yung nauna? Yung pag-graduate. Yung pag-graduate, yung naka-past perfect, so tama. Logical po yan, letter A. Letter B, I was preparing for LET. Nagpe-prepare ako sa LET. Kasalukuyan akong nagpe-prepare sa LET noong na-hire ako sa private school. So, tama rin naman po, no? Kasalukuyan nangyayari yung unang action, then na-interrupt ng pagkaka-hire. Now, C and D po tayo. Dito muna tayo sa D. I had been working in private school for years. Sabihin, ilang taon na akong nagta-private school hanggang makapasa ako ng LET. So, ano yung nauna? Ito pa rin nag-work, no? Matagal mo na itong ginagawa. Pero huminto ka nung makapasa ka na ng LET, no? Itong letter C, I claimed my license before I had filed my resignation. Ano yung nauna? Kinuha ko yung lisensya ko bago ako nag-resign. Kinuha ko yung lisensya ko bago ako nag-resign. So, logically, dapat nauna yung pag-claim ng license. Kasi, kinlaim ko yung license ko bago ako nag-resign. So, bago ako nag-resign, kinlaim ko muna yung license ko. So, nauna dapat yung claim, which is mali sa structure. Dapat, I had claimed my license before I filed my resignation. So, ang illogical po dito ay itong letter C. Okay po? So, mukhang nakuha naman na po halos ng lahat. Kasi nakita ko naman po yung mga sagot nyo, puro halos C, C, C. So, illogical po yan in structure. No? I claimed my license before I had filed my resignation. So, dapat hawak nyo muna yung lisensya nyo bago kayo mag-resign para sure na. Ayan. Okay natin.
Okay po. May nagsagot ng F. Okay na po. So, tama-tama na ba? Sir John, okay ba tayo? Pagka na kukulta na po yung utak nyo, tanaw lang kayo sa dagat dyan. Maraming dagat po sa Ilocos, no? Ganda ng lugar ninyo. Wala. Ayan. Sige po. So, try tayo ng isa pa. Number 10. Ayan. Oh, sige. Mas mabubuwang tayo dyan. Which among the diagrams best portrays the past perfect progressive? Wala ba ito? Pag pugtulod sa Charis sinan screen mo, mas malagip mo tayo forward. Ano po to? Hindi ko po to magets. Tagalog lang po. Ito po ba ay Iloco? Ay. Ayan. May ganyan po sa let, no? Nung nag-take ako ng let, may diagram na ganyan talaga. Wala, sinabi ko na. Sige po. Tapos hindi rin sasabihin kung ano yung ibig sabihin ng una-una, hindi colored. Tapos hindi rin sasabihin kung ano yung nire-represent ng ganitong symbol, ano yung nire-represent ng ganyan. Talagang pure analysis. Ba't kasi ako nag-English? Pinapadaan lang ako dito pero nag-enjoy ako. Thank you po, Sir Joseph. Ayan. Enjoy lang po kayo ng enjoy. Ba't kasi ako nag-English? Okay lang po yun. At least, matututunan din natin. Sige po, try nga natin i-analyze. Kuya Carl pa shout out. Sabi ni Kevin Trajano. Shout out, Kevin. Kevin from San Jose, Nueva Ecija. Tama ba? Sige po. May nagsagot 10B. Oh, kumusta po yung iba? Bigyan pa natin ng time yung iba bago sila sagot. Bago natin i-reveal yung tamang sagot. Sige, naghihintay lang po ako. Unsa ni number 10, huhu. Ayan, tagal na na exposure mo, Kevin, dito, ha. Ayan, BBB or on B. Ayan, hinintay na si Sir John. C, sure ka na, Sir John? Pang-English major na ata ito, sir. Di na kaya ng utak ko. Medyo. At least. Malay po, pag turuin kayo ng English, kahit math major kayo. Ayan. Sige, meron palang tanong dito si Sir Mark. Sabi niya,
Hello, Sir Carl. What's your answer for this? 60% of the population blank affected by the typhoon. Hmm. Unang-una po dyan, ang titingnan natin dito ay yung yung subject natin. Subject, it's a matter of subject-verb agreement din bukod sa tense ng verb, no? Kasi lahat naman yan, pwede siyang grammatically correct pagdating sa tense. Pagdating sa tense, pwede naman talagang gumamit dyan ng has been, pwedeng have been, pwedeng was being. Pero kung magre-refer po tayo sa subject, ang subject po niyan ay 60% of the population. Pagka po gumagamit tayo ng percent o kaya naman ng fractions or percentages, magre-refer po tayo, magde-depend tayo doon sa off phrase, no po, doon sa tinutukoy. Kadalasan po kapag ang nasa off phrase ay countable noun, no, sabihin nabibilang mo, ano siya, plural. Pero kapag uncountable, singular. So, ako, ang isasagot ko po dito ay letter B. Kasi lahat po yan, yung has, was, at was, puro singular. Pero itong have been, ito lang yung plural. And tama po yun. Kasi pag sinabi natin 60% of the population, tumutukoy yun sa tao. At pag sinabi natin 60% nung ganitong populasyon, ibig sabihin maraming tao. Pero kung ano po yan, for example, 60% of water is hydrogen. Kunyari science major. No? Pero hindi naman totoo yun. 60% of water or of the water of the earth's water is yun kasi uncountable yung water. Ay, tama. No, is. Pero dito, plural siya kasi yung population yun ay countable. No. Okay po ba yun, Sir Mark? And kahit naman po, ayun, kahit din hindi natin alam kung ano yung subject-verb agreement na i-apply dito, mahalata po yan sa choices. Kasi lahat yung tatlo dyan, puro singular, isa lang yung plural. Meron tayong na-segue na na subject-verb agreement. Okay. Ikaw na lang mag-answer, kopyahin na lang namin. Okay po, so ang sagot po dito, okay, i-analyze po natin yan. Siyempre, dahil dito po sa una, isa lang yung action. So ito, simple past. Panigurado po yan. Ngayon, i-analyze natin, itong dilaw, nagre-refer yan dun sa naunang action. Ano po? Bago itong mas nahuling action. Dito sa letter C, ano yan? Ma-analyze natin yan na kasalukuyan. Kasalukuyang nangyayari nung nangyari yung isa pang action. Kasi interruption kasalukuyan, no? Habang nangyayari. Ito namang letter D, tapos na, no? Tapos na itong unang action bago nangyari yung pangalawang action. So kung ito, perfecto, no? Hindi na natin alam kung past perfect or past perfect progressive. Pero ito, sure tayo, simple past yung A, itong letter C naman ay past progressive. Kasi hindi pa tapos Hindi natapos yung unang action bago nangyari yung ikalawa. Ngayon, itong letter D, natapos din yung dilaw bago nangyari yung ikalawa. So, alin kaya dito so perfect din to. Pero alin kaya dito ang past perfect at past perfect progressive sa B at sa D? Kung pagbabasihan natin yung paggamit ng symbol na arrow, ito, arrow, lumalagay siya na progressive. Kasi past progressive itong letter C. So, ibig sabihin, may progress, may progreso. Pag may dilaw na arrow, it means progressive. And since etong B, may dilaw na arrow, so ibig sabihin, may progress din dyan. May progressive din na term dapat sa tense niyan. And dahil natapos din, may perfect din. So, yan yung past perfect progressive. Letter B. Okay po? So, mukhang tama naman po kadalasan sa inyo. Tumama na si Sir John, letter B. Okay? B, 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 B. Okay. Nag-gets niyo po? So, malinaw po yung diagram natin. So, pagka may mga ganyan, talagang ano lang tayo, analyze, matindi ang analyze. Analysis lang. Tumpak. Ayan.
So, this ends our free review session tonight. No? 10 items lang pero I hope na na-master nyo po yun. And sa mga gusto mag-avail, ayan, syempre po, magpo-promote na tayo. Dito tayo sa promotion part. No? Kung nagustuhan nyo yung paraan na pagtuturo natin, syempre, meron din tayong ino-offer na private-led coaching na nag-start ng July 7, mag-end ng September 28. At lahat po ng videos ay recorded, lahat ng discussions ay recorded. So, pwede niyo po yung balikan kahit a day before the board exam o kahit an hour before the board exam. Hanggang September 29 po yan, pwede nyo pong mapanood. No? Pwede nyo pong ma-access. Andyan yung schedule. Actually, nasa link din itong schedule. Nakapost sa Facebook page. Meron tayo for English Majorship and meron din tayo for Prof Ed. No po? So, yan yung rate natin. 299, dalawa na yon, Prof Ed and Majorship. Hanggang ano na po yun? Hanggang final coaching na yun. No? So, ayun. So, bukod sa free session, meron din tayong private review session. So, kung meron kayong gustong i-refer, o kaya naman kung kayo gusto nyo rin mag-avail, message lang po kayo sa ating Facebook page. PM lang. Mag-PM lang po kayo. Ayun. So, may tanong po kayo sa inyong... May gusto po kayong tanong o may gusto po kayong sabihin? Yan. Thank you, sir, sa free review po. Gets na. Happy reviewing. Hello, Sir Denzel. Shoutout po. Ma'am Eloisa, Ma'am Abigail. Ayan. Ano po? So, ayun. Ano lang siya, no? Very affordable lang naman yung rate natin. And sulit naman na yan, no? This will be a very great complement then or supplemental material, supplemental review sessions. Kung kayo man po ay nag-review center, o kaya naman kung hindi, kung self-review lang kayo, then malaking tulong din po talaga. Salamat po, no? Thank you so much po. And, ayan. That ends our free let review. So, may message na lang po ulit ako dito or magpo-post na lang tayo ulit kung makakapag-arrange po ulit tayo ng next let review sessions. So, for the meantime, ayan. Sana po nag-enjoy kayo. And thank you po sa lahat ng viewers natin. And, ayun. Nag-enjoy po ako. Private message po, sir, to avail. Yes po. PM lang po kayo dito sa Facebook page natin. And, magre-reply po ako once na mabasa ko agad yung messages po ninyo. Okay po. So, good night po. Kung matutulog na kayo, kung kakain pa kayo, happy meal. And, ayun. Subscribe din po kayo sa YouTube channel natin. Meron tayo dong mga free let reviews din. Thank you, Teacher Rose Annie and mga bago Teacher Janet, Teacher Alex. Thank you. Ayan. Teacher Gwyneth. Ayan, salamat po. Okay, end na po natin yung live. Good night po.